Magandang oras po sa ating lahat. Narito na ang latest update sa magiging lagay ng ating panahon at sa binabantayan nating low pressure area at sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay southwest monsoon pa rin ang dominanting weather system ngayon at siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, huling namataan ang LPA sa silangan ng Luzon, 430 kilometers silangan, hilagang silangan ng Infanta Quezon o 350 kilometers silangan ng Pasiguran, Aurora. Ayon sa pag-asa na sa pakamtaman ng tsansa nitong lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit pagkalipas ng 24 na oras ay mas mataas na ang tsansa nitong maging bagyo. Posibleng maghapat mang malakas na habada na magpapaulan naman sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, isa pang LPA ang namataan sa malayong hilagang silangan ng bansa. Ayon sa pag-asa ay mataas na rin ang tsansa ni kung maging bagyo. Ang LPA na ito ay malayo naman sa kalupan ng bansa kaya wala ikong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Dahil nasa LPA na nasa silangan ng Quezon Province o Kasiguran, Aurora, ay makakalanas na ng mga maulap na kalangitan na may mga kulat-kulat na pubulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Cagayan Valley. Kaya posible ang banta ng mga babaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. Samantala, southwest monsoon o habagat naman ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pubulan at thunderstorms sa Metro Manila, Central Luzon, sa Calabarzon, Mimaropa at sa Western Visayas. Pinadiingat po rin natin ang ating mga kababayan dito, lalo na yung ilang araw nang nakakaranas ng mga pubulan, samban pa ng malabiglang pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung may mga katamtaman at minsan ay malalakas na pagbuhos ng ulan. Apektado rin ng southwest monsoon o habagat ang malaking bahagi ng Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas. Kaya magiging bagyong maulap hanggang sa maulap naman ang mga papawirin dito na may mga isolated rains and thunderstorms. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon ay localized thunderstorms naman ang diiran na siyang magdadala ng mga potensyal na pagbaha o pagguho ng lupa lalo na kung may mga diiral na severe thunderstorms. Ating balikan ng LPA na nasa silangan ng Kasiguran, Aurora. At ayon sa pag-asa ay sa mga susunod na 36 na oras ay mataas na ang tsansa nito mag-develop bilang bagyo. At kung sakaling nga ay papamalanan ito ng pag-asa bilang bagyong Bisin, ang pangalawang bagyo sa loob ng ating area of responsibility ngayong taon. Hindi naman ito nakikita na tama sa anumang talupaan ng ating bansa, ngunit posible nitong hatakin o magpalakas ng habagat sa mga susunod na araw. Kikilos ito ng hilagang silangan sa mga susunod na araw at magre-record ng hilagang kanluran patungo sa Eastern China o di kay naman ay sa South Korea. Posible pa mapababago ukol sa ligay ng panahon na ito, kaya manpabay palagi sa updates ukol sa low pressure area na ito o sa potensyal na bagyong si Bisin. Bukas kasama pa rin ang pag-ilal ng mas malakas na habagat dahil nga sa papalakas na LPA o di kayo naman ay baka bading isang bagyo na ito. Kaya pinaalalahanan pa rin natin ng ating mga kababayan lalong-lalo na yung mga nasa kanlurang bahagi ng bansa na maging alerto sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng enhanced habagat. Kaya na-update sa lagay ng panahon ito pong weather update ng bayan maasahan na namang panahon.